Okay, good day, good day. Nandito naman yung lingkod, si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. Welcome sa YouTube channel and FB page. This is me. Ini nga takna karon sa hapunon na hadlawng Merkulis, pitsa 23 sa bulan sa July, year 2025 ay magpadayon na sabta sa tuang ining gitawag the main theme, the gospel of the kingdom, o gatong pamalandungan ang top topiko nga karakter, no? Karakter. So atong makita dinhi sa balaang kasulatan kung unsa gyud ang value o unsa ang advantage sa maong karakter higala igsoon. Na mga kigsuna na regards sa tanan nga mga covenanted pastors and churches, o hinaot nga dili mo makakalimot sa pagsubaybay sa atong programa o ang atong topic karon na karakter sa English o batasan o kining kinaiya sa Cebuano. Sugdan na nato mga kaigsunan sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Ato ang mabasa din sa Proverbs chapter 22 verse 1. Ang pulong sa Ginoo nagakanayon nang usa ka maayong ngalan labi pang maayong pilion kaysa dagkong mga bahandi, ug ang mahigugmaong kaluoy kaysa salapi ug bulawan. Sa English matud pa, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Dugang pangpasay sa Biblia din sa Proverbs 16:18, ang pagkagarbuso magauna sa pagkalaglag, o ang mapahitasong espiritu magauna sa pagkahulog. Laygo ng pulong sa Ginoo nga atong nabasa sa di palang dugay o gatong mahibaluan mga kaigsunan nga ang karakter mo pinaka-importante, no, sa mga tanan sa atong pagkatao tungod kay it will last forever mga kaigsunan. So kung atong lantawon ang Biblia, nagtudlo kini og unsaon o unsa ang kining gitawag nga bili og bugat, no? Daghan kag kwarta, daghan kag bahandi, daghan kag propiedad, apan wala man kay maayong batasan. So kanang tanan baliwala na mga kaigsunan. Kay gisulti na sa Proverbs 22 verse 1, ang usa ka maayong ngalan labi pang maayong pilion kaysa dagkong mga bahandi, no? So daghan ka kwarta pero daot man ang imong karakter o galingo-lingo man ang mga tao magatan-aw nimo. So wala gyapoy pulos, no? O duha diri ka punto mga kaigsunan, og ang mahigugmaong kaluoy kaysa salapi og bulawan. So daghan kag bulawan, daghan kag kwarta, daghan kag propiedad, apan bagsak ang imong karakter, so useless lang gyapon mga kaigsunan. Og ang Biblia nagpamatuod sa Proverbs 16:18, pagkagarbuso magauna sa pagkalaglag, ug ang mapahitasong espiritu magauna sa pagkahulog. So daghan kayong mga tao nga talented, mga dato, ug daghan kayo nga mga propiedad, sikat, apan walay ayog batasan mga kaigsunan. Grabe ka high pride, so mao na nga gauna gyud, no, bago siya mahulog. Tungod kay ang garbo mo ay makapahulog sa tao. Sanglit si Lucifer, siya ang example nga diin tungod sa iyang kagwapo. Siya ang pinakagwapo sa tanang mga manulunda, og naa kaniya ang mga potentiality, og mo na nga sa iyang 5 eyewells natagak siya. So unsa man ning karakter mga kaigsunan? Now, ang Proverbs mga kaigsunan, the book of Proverbs in the Bible is primarily attributed to King Solomon. No? Si King Solomon mo ay writer aning Proverbs mga kaigsunan. And King Solomon was a powerful and wealthy king of Israel.
known for his wisdom, building the first temple in Jerusalem, and his vast empire and wealth. He was the son of King David and reigned during Israel's golden age. Now, si King Solomon have 700 wives and 300 concubines, according to 1 King chapter 11 verse 3. Now, si King Solomon, mga kaigsunan, na well-known is tibok kalibutan nga grabe siya ka-wise, no? O naa sa iyahang wisdom, naa sa iyahang wealth, no? O hari siya, o siya ang nakatukod sa first temple dito sa Jerusalem. O atong makita, mga kaigsunan, ang iyang statement nga ang karakter gyapon mas pilion niya kaysa mga bahandi o fame o kasikatan nga iyahang nakuha sa iyahang kinabuhi. Muna nga ang balaan nga kasulatan, ang Proverbs, nga din si King Solomon maoy author niini, og siya nag-conclude nga mas maayo pilion ang good name kaysa mga bahandi o riches o kanang gitawag nga kagarbuso o mga kaigsunan, nga kaya ang karakter manggod bisan asa ka ibutang, no? Kung panahon sa kalisdanan mugawas ang good karakter sa usa ka tawo, makasurvive gayod. O panahon sa pagsalig na ato makita nga ang karakter mo oy gipangita bisan asa ang mga establishmento, kining kumpanya, karakter gayod ang ilahang gipangita. Karakter in biblical foundation associated with virtues such as integrity, honesty, humility, and faithfulness. So atong makita, mga kaigsunan, nga ang batasan o karakter nagyud din no, na associate gyud ang virtues o kining pagkamaayo, integrity o honest, no, o mapinobsanon, kabalo siya nga magpaubos, mo bend o mo piko siya ang garbo, o matinumanon pud siya sa diin sa oras nga piyalan siya sa mga butang. So mo na ang gitawag nga good name, no, karakter. Karakter is a matter of the heart. Now ang Dios nagtudlo o gitudloan niya o gipahimangnoan niya si Samuel in 1 Samuel chapter 16 verse 7, apan si Jehova miingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa ihang naong kung sa gitas-on sa ihang barug, tungod kay ako nagasalikway kaniya, kay si Jehova nagatanaw dili ingon sa makita sa tao, kay ang tao nagatanaw sa panagway sa gawas, apan si Jehova nagatanaw sa kasing-kasing. So character is a matter of the heart. So kining karakter, mga kaigsunan, dili ni siya mapalit. O aduna kay mga bagay o mga talento, whatever ability, pwede na siyang imong ibaligya, pero kining karakter, mga kaigsunan, dili po ni siya pwede mabaligya, di po ni siya pwedeng mapalit. Usa gyud ni ka batasan nga diin ikaw ra gyud niya na ang adunay katungod sa pag-usab ug ang Dios, mga kaigsunan. Duna gyud akong papel ang Dios sa karakter sa usa ka tawo. O ang tao ang tao naglantaw sa gawas, o ang Dios naglantaw diha sa kasing-kasing. So mao ni ang gitudlo, karakter is a matter of the heart. So dugang pa, the role of trials, ang good character, mga kaigsunan, ma-test o ma-evaluate din sa Romans chapter 5 verse 3 to 4, og dili lamang ingon niini kundili nga nagahimaya usab kita sa atong mga kagulanan, sa nahibaluan ta ang kagulanan nagabunga og kaligon, og ang kaligon nagabunga sa pagkasinulayan, og ang pagkasinulayan nagabunga sa paglaom. So inana ang adunay karakter nga maayo, moral gyud panahon sa trials, mga kaigsunan. Dili ni siya magdali-dali og mapugnanon kini. Tong niaging vlog nako nagiskot kita og dila. So konektado gyapon mga karakter, mga kaigsunan, when it comes sa pagpugong sa atong ngabil og dila.
Now, dugang pa mga kaigsunan diri sa balang kasulatan, si Ginoong Jesucristo, no? Jesus as the model of character. Yes. In Philippians chapter 2 verse 5 to 7, batunin ninyo kini nga hunahuna nga diha usab kang Kristo Jesus nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip sa ihang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pag-aawaton, kundili naghukas siya sa ihang kaugalingon nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tao. You see? So si Ginoong Jesucristo mga kaigsunan, siya ang modelo sa maong good character. In spite sa iyang pagka-Dios, iha kining gihukas o nyanhi siya diri sa kalibutan, nagpakatao siya o iyang gipili ang pinakaubos nga kategorya o nakakaton siya sa pagpaubos, sa pagpailob. So siya ang nagtudlo kanato paano kita nga makabaton o good character mga kaigsunan. Dugang pa atong makita usab diri sa Biblia nga ang fruit of the spirit, no, kining bunga sa espiritu ng Galatians 5 chapter 22 verse 23, apan ang bunga sa espiritu mao kini ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinoklugon, pagkaayo, pagkamatinomanon, pagkaaghop, pagpugong sa kaugalingon, batok sa maong mga butang walay kasuguan. So kining karakter mga kaigsunan, usa kini kabunga sa espiritu nga sanglit kitang tanan aduna gitay kinaiyang nga dili maayo, samtang nga dili pa nato ni masurrender ngadto sa ato ang Ginoo. So mo gini makadaot sa atong pagkatao apan kung fully surrender ang atong tibok pagkatao atong itugyan kang Kristo Jesus, tungod kay si Kristo Jesus mo example, siya ang modelo sa maong good character o kining tanan usbon sa Ginoo. So walay tao nga makausab sa iyang kaugalingon unless nga ang bunga sa espiritu makita nga diin kanhi siya dili mahigugmahon, puno siya sa kagubot, wala say kalipay, wala say pakigdait, wala say pagkamapailubon, pagkahinuklogon, dili siya maayo, apan sa diin nga si Kristo na ang naghari sa kasing-kasing sa usa ka tawo, mao kani ang bunga sa espiritu nga diin aduna na say gugma, aduna na say kalipay sa iyang kinabuhi, aduna na say pakigdait ngadto sa Dios ug sa iyang isig kaingon, og na aduna say pagpailob o pagpaubos, no, og ana kaniya ang metodo sa pagkaayo, pagkamatinumanon o pag-aghop o pagpugong sa kaugalingon. So mo na mga kaigsunan natong makita dinhi kung magisgot kita sa topic nga karakter. So hinaot mga kaigsunan, inyo ang nakuha, inyo na jot down nga diin bisan si Kristo mismo siya ang modelo sa maong gitawag nga karakter. O hindi nilang kukuto bigala igsoon. Hanggang sa muli magkita-kits tayo og hinaot dili nyo kalimtan ato ang maintain the gospel of the kingdom og inyo kining ilike akong FB page, isa lang ka word, Armando Montero, og ang YouTube channel. So ayaw kalimot sa pag-subscribe og pagpindot sa maong bell aron sa ingon ni ana updated ka sa mga pagtulunan nga diin gikan sa balaang kasulatan. O ginaot mga kaigsunan, hanggang sa muli, dili mo matagam og God bless your heart og bye-bye.